At kinabukasan na, sa bahay nila Ipo. May pupuntahan ka ba ngayon, Ipo? Tanong ng nanay nito. Opo, mayroon po akong laban, mamayang gabi, sagot nga ni Ipo. Sa Korakuen Hall po, ang laban, dagdag nga ni Ipo. Mag-iingat ka, Ipo. Subukan mo, na huwag kang masyadong masaktan. Pag-aalala nga, ng nanay nito. Hindi ko sinisigurado na hindi talaga ako masasaktan sa laban. Pero, at biglang napatingin si Ipo sa litrato nilang dalawa ng tatay niya. At yumuko naman ito, si Ipo, bilang paggalang nga nito. Aalis na po ako, sabi ni Ipo. Sige, maging ligtas sana ang laban mo, sabi nga ng nanay nito. At umalis na nga si Ipo. At sa Korakuen Hall, nakapaskil na nga dito ang magiging laban para sa Champion Carnival. Ang laban nila Takekeichi versus Ippo Makunochi. At namanganga dito ang anak ni Mr. Take. Ang poster ni Papa sa laban niya ay nakapaskil kahit saan. Ibang klase, parang isang artista na si Papa dito sa Tokyo, sabi nga ng anak ni Mr. Take. Natuwang-tuwa sa nakikita niya. At biglang may nagtawag sa kanya. Si Mr. Take pala. Para salubungin ang mag-ina nito. At kita nga natin dito na masayang-masaya ulit sila Hyde na makita ulit ang tatay niya. Gayon din naman si Mr. Take. Naku, takbo siya ng takbo simula nung pagdating pa lang namin dito sa Tokyo. Mabuti na lang. Hindi yan naligaw, sabi nga ng asawa ni Mr. Take. Maraming salamat, sabi naman ni Take. Ngumiti naman ito sa asawa niya. Pa, tignan mo yun, sabi ni Hyde. Napalingon naman itong si Mr. Take. Itinuro pala nito ang isang park na malapit. Meron din pala ditong park. Mukhang masaya doon sa lugar na yon. Sa palagay mo, makakapunta kaya tayo doon? Tanong nga nito. Meron kasi akong importanteng gagawin mamaya. Pero kung pagtapos nun, makakapunta na tayo doon. At makakapaglaro ka na doon kahit kailan mo gusto. Sabi nga ni Mr. Take. At naisip na nito ang laban pala ng tatay niya. Tawa si Hyde. Sabay-sabing, pero hindi kaya tayo makikilala ng mga tao mamaya. Pag pumunta na tayo doon. Hindi mo ba napansin na wala naman nakakakilala sa akin dito? Wala nang tumitingin sa akin ngayon. Nandito nga sila para sa magiging laban. Pero, hindi naman nila ako kilala. Sabi nga ni Mr. Take. Nagugulat naman si Hyde. Pero, ang mga malalaking poster na yun, na naroon ka kahit saan dito ay makikita mo. Sabi nga nito, dahil kasi, ang makakalaban ko ay sikat na sikat dito. Ang lakas ni Makunochi ay saktong-sakto kung gaano siya katanyag dito. Sabi nga ni Take, masasabi ko yun sa mga video sa laban yan na panood natin. Yang si Makunochi ay napakalakas na champion. Oo, malakas siya. Malakas talaga siya, sabi nga ni Take. At si Mr. Take ay naging seryoso ang mukha nito. Maghintay ka lang at makikita mo, Hyde. Ang papa mo ay magkakaroon ng isang napakagandang laban. Laban sa malakas na champion, sabi nga nito sa anak niya. Nabigla naman ang asawa niya sa sinabi nito at lumingon si Take at gumiti sa asawa niya. At mukhang may sasabihin si Hyde sa kanyang tatay. Pero mukhang hindi nga ito masabi at binuhat na siya ni Mr. Take. Magiging seryoso ang lahat mamaya. Bago man matapos ang laban. Lahat dito ay sa amin lang nakafocus, sabi nga ni Mr. Take. At habang karga niya ang anak niya, sinasabi nga nitong si Mr. Take na magiging champion na daw siya ngayong gabi. Oo, sagot naman ni Hyde. Susuportahan kita hanggang sa dulo. Gawin mo lahat. Ang mga kaya mo pa, sigaw nga nito. At masayang-masaya na ang mag-ama habang papasok na sa Korakuen Hall. At sa Kawahara Boxing Gym naman. Oras na para. Ang bell ay tumunog. Sabi nga ng tatay ni Miyata. Dahil mukhang sigurado siya na tatalunin niya ang susunod mong makakalaban. Hindi ko mapigilan na maging interesado. Kung papaano ba niya yon gagawin sa laban. Sabi nga ni Miyata Sr. Habang si Miyata ay nakupo lang, alam ko na wala sa isip mo ngayon. Yung laban na yon sa oras na ito. At kita nga natin dito na hindi maganda ang mukha ni Miyata. At sinasabi nga dito ng tatay niya,
na nahihirapan daw sila napilitin ang katawan ni Miyata para sa weight class niya, na hindi naman talagang weight class yun. At nagiging sobrang hirap na dito para kay Miyata. At lalo pa daw dun ay ang manalo sa laban, lalo na sa ganitong kondisyon niya. Sabi nga ng tatay niya, na yung oras na ito, sigurado ako na hindi niya rin ako iniisip. At higit sa lahat, marami pa akong dapat ipag-alala. Ang mga susunod kong laban na naghihintay lang sa akin, yun ang dapat kong gawin, sabi nga ni Miyata. Tama yan, Miyata. Mag-focus ka lang. Dapat mapanatili lang natin ang focus mo. Pagtuunan mo lang ng pansin kung sino ngayon ang nasa harapan mo. At paunti-unti mong magagawa ang pinaka-goal mo pag di nagtagal. Pero sa kabilang banda, biglang naisip ng tatay niya, kung isa man sa kanila, ang mabigo na makamit ang gusto nila, marahil ang dalawang to ay kailanman ay hindi na muli pang maghaharap sa laban. Kung ganoon man ang maging tadhana nila, isa man sa kanila, marahil meron isa pang lilitaw na maaari nilang makalaban. O kaya, ito na rin ang katapusan nilang dalawa. Ang tumatakbo nga sa isip ni Mr. Miyata Sr. At balik tayo sa Korakuen Hall. Natapos na nga ang mga unang laban bago ang main event. At ina-announce na dito na ang main event ang susunod. At nandito na rin ang buong grupo ng Kamugawa. Walang duda, malamang walang magiging problema dahil nasa magandang kondisyon na yon si Senpai, sabi ni Tadaki. Problema sa matandang yon, magiging madali lang yan para sa kanya, sabi naman ni Kimura. Habang si Aoki ay may naiisip. Pero sa tingin ko lang, hindi ito magiging madaling laban para kay Ippo. Hindi nyo ba narinig kung anong nangyari noong nag-weigh-in sila? Umarte siya na may sakit, na mukhang babagsak na siya. Hindi ko nga alam na may mga tao pa palang gumagawa ng ganun, sabi nga ni Tadaki. At kahit pa mga 10 tricks pa gawin nun, mawawala lang lahat din. Bigla yun matapos tamaan ng suntok ni Ippo. Sabi nga ni Kimura, sabay batok niya kay Aoki. Kahit na 10, ay wala sa isang suntok lang, sabi nga ni Aoki. At nag-aaway na nga sila. Aoki at Kimura, pinagtatalunan na nga nila ito. Wag niyo nang pagtalunan pa yan, Aoki-mura, sabi nga ni Tadaki. Sigaw naman ang dalawa. Wag mo nga pinagsasama ang pangalan namin. Pero meron pa rin akong nararamdaman na hindi maganda. Sa tingin ko, ang challenger na ito ay maraming nakatagong taktika na gagamitin, sabi nga ni Aoki. Tulad ng frog punch o hindi kaya double punch, sabi naman ni Tadaki. Hindi naman siguro ganong katangang ang gagawin niya, sagot ni Aoki. Ha? Ginagawa mo yun? Pag sa tingin mo, tanga ang kalaban mo, sigaw ni Tadaki. Ano ka ba? Nagpapakaseryoso na nga ako dito, sigaw ni Aoki. Pero kahit papaano, ay nagkaroon na siya ng maraming laban. Doon pa lang, nakakabahala na. Walang duda na ang lalaking yan ay nalagpasan na maski si Aoki sa mga pagdirin lang ng ginagawa niya. Sabi ni Kimura, mga parang ilang kagaya ko na, pagsamasamain mo, sabi nga ni Aoki. So parang si Aoki, plus Aoki, plus Aoki, plus Aoki, at kahit ilan pa ang idagdag mo, hindi pa rin mahalaga yun kasi mahina pa rin. Yun ang ibig mong sabihin, pag-aasar naman, agad dito ni Takamura. Unang beses nalalaban si Ippo sa isang veterano na marami na talagang experience. Kaya walang duda na hindi niya bibigyan si Ippo ng malaking problema sa laban, paliwanag na dito ni Takamura. At napaisip na agad ang tatlo. Hindi ba? Tama yon, Aokimura. Huwag niyo nga kaming tawaging Aokimura, asar ng dalawa. At nagsalita na nga ang ring announcer. Oh, magsisimula na, sabi ni Miss Imura. Nahanda na para mapanood ang laban. At magsisimula na nga ang Japanese Featherweight title match, sabi nga dito ng ring announcer. At ipinapakilala niya na ang magiging laban sa main event. At eto na nga, tinawag niya na dito si Mr. Take Kichi para sa blue corner. Habang ang magina niya ay nag-aabang lang sa paglabas ni Take. At eto na nga po, lumabas na ang grupo nila Mr. Take kasama ang coach niya. At ipinapakilala na nga siya sa lahat. Pero ang mga manonood ay tahimik lang. Pero sigaw agad na dito ang anak niya. Lumingon agad si Mr. Take at itinaas nito ang kanyang kaliwang kamao. At usap-usapan na, wala na siyang sakit. Kunwari lang ba ang sakit niya nun? O baka naman gumaling na siya,
sabi nga nila. At sila Ipo, habang nag-aabang na sila naman ang tatawagin. Kaya mo ba? Natamaan ng isang tao na kahit naaawa ka? Tanong ni Coach. Opo, sagot ni Ipo, ng lahat ng meron ako. Ganon ba? Mabuti naman, sabi ni Coach. Pero biglang may naisip si Ipo. Nagtataka lang ako. Kadalasan naman, hindi ko binibigyan ng atensyon pag may laban ako. Pero nung papalis na ako, biglang pumukaw ng pansin ko ang picture naming dalawa ng tatay ko. Pero bakit kaya? Bakit kaya ginawa ko yun? Bago ang laban ko ngayon. Sabi nga sa isip nitong si Ipo. At eto na nga, tatawagin na ang red corner. Sigawan agad ang mga tao. Oras na bata, sigaw ni Coach. Opo Coach, sigaw naman ni Ipo. At tinawag na nga ang champion, Ipo Makonochi.